Mga kaibigan, pakinggan po niyo itong report na ito. Kaugnay pa rin ho ito ng galaw ngayon ng Office of the Ombudsman. Mukhang nagmamadali sila. Kasi magre-retiro na. Aalis na si Ombudsman Martires. Pakinggan niyo ito. Duterte has been ordered by the Ombudsman to respond to the charges recommended by the House of Representatives over the supposed misuse of confidential funds of her office and the Education Department when she was head of the agency. Also ordered to respond are Duterte's Chief of Staff Zulaika Lopez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, and former DepEd officials who served under her. The House Panel on Good Government and Public Accountability is named as the complainant. The recommended charges stemmed from the investigation of the House Committee on Good Government and Public Accountability over the Vice President's alleged misuse of her agency's confidential funds amounting to more than 612 million pesos. Ayan po. So mali na po yung report. Pinasasagot na ng Office of the Ombudsman. Dati po nabanggit ko na natin ito, pero ang isa ho sa akin napansin, sa aking opinion, nag-iba ang galaw ngayon ng graduating na. Kasi papaalis na po si Ombudsman Martires hanggang next month na lang, July 27. Pero siyempre by July, mapapaalam na yan, magbabalot-balot na yan. Ganun po. Kung noong una, ang dating ni Martires parang pinagdududahan na baka kumakampi sa mga Duterte. Kaya nga nagmamadali si Amy Marcos na mag-file ng kaso laban sa mga taga-Malacanang tungkol doon sa kanyang sariling findings na investigasyon pagkakahuli kay Duterte. At kaagad-agad pinasasagot niya yung kampo ng Malacanang, ginawa ni Martires. Ngayon, nung mag-file ang Kongreso ng kasong plunder, ang bibigat po nito kasi, plunder, bribery, panunuhol, falsification of document, pananakot, graft in corruption, ang titindi po niya. Lalo na yung plunder, non-bailable po yun. Kaagad-agad pinasasagot po ng Office of the Ombudsman si Vice President at yung iba pang akusado sa Office of the Vice President. Kasi yung Chief of Staff, iba pang staff dyan at mga opisyalis ng DepEd ay lahat ay kinasuhan ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso under Congressman Joel Chua na siyang chairman. Nga po. Kasi nakita nila doon sa investigasyon talagang misuse, maling paggamit ng pera ng Office of the Vice President, especially ang confidential fund. Huwag kayong magsasawa, ganun ho talaga ang pagganap ng hustisya. Impeachment at sa korte. Pag natapos ito sa Ombudsman, nakita yung probable cause, diretso yan sa Sandigan Bayan. At pagka-plunder, kulong yung mga yan. Kahit sino pa. Walang immunity ang pangalawang Pangulo. Pwedeng ipakulong yan. Katulad ng ginawa ni kay Binay nung araw. Si Binay po ay kinasuhan ng Vice President. Pero ayun, hindi ko alam kung tapos na yan, kung ano nangyari. Ito, ganoon din ang mangyari kay Sara Duterte. May kaso sa korte at kung saan-saan pa. Mabigat po yan. 612 million, pasok na pasok yan sa plunder law. Under plunder law, 50 million lang ay pasok na sa non-bailable offense. Pandarambong. Ito, 600 plus, so mas malaki. Yung panunuhol, pananakot, pamimeke ng dokumento, ang graft in corruption, antindi. Hindi biro yan. Ngayon lang ho nagkaroon ng ganyang kaso ang pangalawang Pangulo. Ngayon lang nangyari na ang pangalawang Pangulo at Vice President nasangkot sa ganyang matitinding korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan ayon sa Kongreso, Blue Ribbon Committee, kaya nagpile sila ng kaso. Ayan, baka sabihin kasi ng iba, puro kayo investigasyon, wala man kayong pinapile na kaso. Ayan na, ginawa na ng Kongreso. Yung hamon nyo na magpile kayo ng kaso, ginagawa na. At ganoon naman talagang tamang proseso. In aid of legislation lang ang trabaho ng Kongreso at Senado. Pero pagkatapos ng mga hearing, ang recommendation nila ay malakas, mabigat, at yun ang pagbabasihan ng mga kaso. Kaya nakita ng Ombudsman na mabigat yung mga aligasyon, mabigat yung mga paratang at bintang at mga dokumento. Kaya hinihingan nila na sumagot si Sara Duterte at yung kanyang mga tauhan tungkol dito sa plunder at iba pang kasong korupsyon before Office of the Ombudsman. So isa ho sa napansin ko, biglang gumalaw. Dahil nga ho, graduating na. Sa ayaw at sa gusto ni Ombudsman Martires, siya po ay matatanggal na. Tapos na ang kanyang 7 years na term as Ombudsman. Papalitan na siya at ang mag-a-appoint ay si Pangulong Marcos. Si Martires, kasalukuyang Ombudsman, hanggang July na lang, ang nag-appoint dyan ay si dating Pangulong Duterte. Kasi 7 years
ang term ng isang impeachable official katulad po ng Office of the Ombudsman. Okay? Yan po yan. Kung kayo may mga alam na kaso, halimbawa ay may inabuso si Ombudsman, meron kayo na